Isang Yumstastic na hapon, our Yumstastic cuties mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong DepEd Itulay online tutorial program. Ito ay handog sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit. Hayaan niyo kaming samahan kayo sa isang makabuluhang pag-aaral sa hapong ito. Kaya naman humanda at sumamang seleksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Para sa subject na Trends, Networks and Critical Thinking in the 21st Century Culture, ako po si Tutor Grace from Quezon Science High School, SDO Quezon. At ako naman ang iyong Tutor Josh, no, from SDO Nueva Ecija. Dito sa Itulay, kami ang inyong magiging gabay sa paglakbay at pagtulay tungo sa pagkatuto. Kasama ko si Tutor Grace at Tutor Josh, i-push natin yan! Ayun na nga. At ngayong hapong ito, Tutor Josh, ang ating magiging topic mula sa Module 4 ay Understanding Strategic Analysis and Intuitive Thinking. Pero bago tayo pumunta dyan, atin munang bisitahin ang ating live comments. Yes, ma'am. Dahil meron tayong mga bisita na dito sa live comment section natin. At nangunguna na nga dito si Enrico Dalupan. Good afternoon sa iyo. Kasama si Shane Angel at si Ma'am Rose TV Palayo from City of Bogos Senior High School. Wow. So maraming salamat pa rin po sa patuloy na pagsama niyo sa amin ni Tutor Grace sa ating subject na Trends, Networks, and Critical Thinking in the 21st Century. Moving on. Siyempre, Tutor Josh, Yes. huwag nating kalilimutan na batiin ang ating Tuty of the Week mula nung isang linggo sa kanyang pagiging participative at pagiging active talaga mula umpisa hanggang dulo ng ating session last week. Sino ba itong Tuty of the Week natin, Tutor Josh? Okay, sa ating mga live viewers, sabay-sabay nating bigyan ng virtual clap ang ating Tuty of the Week. Walang iba kundi si Erica Bravo Piña Redondo mula sa Bartolome Sangalang National High School, SDO Nueva Ecija. Muli, Erica Bravo Piña Redondo, congratulations for being our Tuty of the Week. Ayan, congratulations Erica. Naway nandito ka rin ngayon at patuloy na maging aktibo no sa pag-participate dito sa ating Itulay episode ngayong hapon. So moving on, Tutor Josh, ito ang ating review of the previous episode. So ibibigay natin ang directions sa ating mga tuties. Ready na kayo para magbigay ng inyong mga sagot doon sa ating live comment section. Para sa review, supply the missing letters to complete each word. Ready na ba mga tuties? Simulan na natin yan. Tutor Josh, take it away with the first one. Okay, para sa ating review sa ating nakaraang lesson, no, about sa spotting a trend. So ano yung mga activities na ginagawa ng isang trend spotter? So number one, ready na daw po si Enrico Dalupan. Ready na sila mag-type. Number one, it is being able to record observation which one can consider to any trend. So number one is, dear cuties, type in your answer. Okay, habang hinihintay natin ang kanilang mga sagot, nandito na rin ang iba nating mga kasama ngayong hapon, si Shira May, Piamonte, Sofia Bianca, at Althea Pangilinan mula sila sa City of Bogos Senior High School. Ano kaya ang mga sagot nila? Tingnan natin. Ang tamang sagot ay documentation para sa number 1. Congratulations sa mga tumama. Number 2, it is being able to easily retrieve any documentation one has kept. Ano kaya ang sagot dito, mga tuties na nanonood ngayon? So si Enrico, tumama siya kanina, Tutor Josh. Yes. Oh, Enrico Dalupan said it is misery. Ayan, naku, wag naman sanang misery sapagkat Is it ito misery? ay memory. Ayan. Tama si Memory. Sa Rainier bagay, Jesus. sa memory nga naman, pwede ring maglagay ng alaala ng misery, char. Ayan, di ba? Hinahalo lang natin ng ibang gamit. So, tama si Sir Rainier at saka wala pala, pang number 1 pala yung sagot ng isa. Moving on tayo, Tutor Josh, sa number 3. Okay, review question number 3.
This is the stage where examination and combination happens. So what is this? Starts with letter A and ends with letter S. Number 3, cuties. Tingnan natin kung may tumama o naglagay ng sagot. Enrico Okay, Dalupan said it is analysis. Is he tama correct? kaya siya? Yes, tingnan natin. Ayan, number 3 is analysis. Congratulations, Enrico, tumama ka na naman. Number 4, it is a design, shape, form, or configuration that emerges from repetitious appearance of line, curves, and behavior. Ano kaya ito mga cuties? I-type nyo lang ang sagot sa ating live comment section. So good afternoon daw mula kay Neil Van Ruiz, Humes 11 Aristotle from the City of Bogos Senior High School. At sabi nga ni Sir Rainier, pattern daw yan. Sabi rin ni Enrico, yan daw ay pattern. Tingnan natin kung tama sila. Yan! Muli, tama po kayo. Pattern ang sagot sa number 4. At Yes, para sa finale ng ating review, Tutor Josh, yun na pala yung finale. Yes. It's a Yumstastic experience no, to answer those questions. At natatanda no ba, Tutor Grace, yung tinatawag nating pattern, no, emerging pattern no nakaraang linggo, di ba? So, merong linear pattern na kung saan merong trend, may umusbong na bagong trend, at because of this trend, may uusbong na naman na bagong trend. No? So, yan tinatawag natin emerging trend. So, maraming salamat sa ating mga nakasama. So yun yung ang example natin na yung World Wide Web, ano? So Yes. sabi ni Justin Pattern din, at sabi ni Enrico siya daw ay 3 out of 4. Okay lang yan. Maiba pa namang review tayong pagdadaanan next time. Okay? So moving on tayo. Sabi ni Sir Rainier, 2 out of 4 daw siya. Salamat mga Yumstastic cutie sa pagtutok sa ating review. Let's proceed to our lesson objectives for this afternoon. So At the end of this, go ahead, Okay, Tutor Josh. Okay, so for our objective this afternoon, at the end of this session, the tutor should be able to explain strategic analysis and intuitive thinking. Second, apply strategic analysis. And third, apply intuitive thinking in a solving problem in a community using a map of social networks. So exciting tayong malaman. So what is strategic analysis and intuitive thinking? Tutor Grace? All right. At dahil dyan, nice naming magpasalamat sa SDO, saan nga to? Bataan ba to? Yan, Bataan. Sa pagpapagamit ng kanilang ADM as reference dito sa ating episode ngayong hapon. Tutor Josh? Ayan, so marami pa rin pong bumabati ngayong hapon sa atin mga Tutor Grace mula kay Wincy Ramos. Good afternoon from City of Bogos Senior High School. Eliza Janelle Manlasang, no? So maraming salamat po. And our lesson for today is about the understanding strategic analysis and intuitive thinking. So we have this, our module number 4. Tutor Grace? Okay, Tutor Josh, ano ba ang nandito? At parang ang nakikita ko yata sa picture na to ay ikaw, kasama ng salitang thinking. Ano ba ang ibig sabihin nito, Tutor Josh? Yes, so as you can see on the screen, no, thinking. So according to Aristotle, we human beings are a thinking animal. So whatever we do, we cannot go away from thinking. Whether we like it or not, we human beings think. Tutor Grace? All right. So sabi dito, thinking is an important part of our human experience and one that has captivated people for centuries. The mind is really an amazing thing, no? Kaya ito yung directly related sa thinking, no? At hindi pa natin talaga na ma-maximize ang full potential ng ating isipan. However, meron tayong mga tinatawag na thinking skills. And these are the mental activities that you use to process information, make connections, make decisions, and create new ideas. So, na pagdaanan nyo na ba itong mga pangyayaring ito sa inyong buhay? Kung saan kayo ay may nabasa somewhere sa social media, tapos nag-process kayo ng information, pagkabasa nyo nun, tapos nag-connect kayo ng, let's say, personal experience nyo doon sa nabasa ninyo, nag-decide kayo, and then out of that, original piece of information, nakapag-create kayo ng new ideas. Ganon ang nangyayari
once you use your thinking skills. Tutor Josh? Okay, Tutor Grace, meron po nag-comment dito sa ating live comment section, si Rainier De Jesus. According to him, we are humans as Homo sapiens, so, the modern thinking man. Wow. Exactly, 'di ba? Kaya tayo ay buti na lang tayo nagmo-move on na from sa original na Homo sapiens. Talagang pataas naman yung level. Parang sweldo lang natin, Tutor Josh. Pataas yung level, 'di ba? Ayan. At So, yun gasolina. ang exactly, yun nga lang ano. At yun ang tinatawag na thinking skills. Additionally, Tutor Josh, ano pa ba yung mga nangyayari kapag ginagamit natin ang ating thinking skills? Okay, dear Chutis, understanding strategic analysis and intuitive thinking, no? Focus muna tayo dito sa ating thinking skills. When we use our thinking skills, we humans do the following, no? Try to make sense of experience, solve problems, make decisions, ask questions, make plans, or organize information. Kasi hindi ito nagagawa ng animals. Only human beings do this, no? Making decisions, ask questions, and making plans. Additional, Sister Grace? All right. So, napakahalaga yung ask questions. Kasi para sa akin, yun yung cue mo para mas lumalim yung pag-iisipan mo, no? Whether it's about a simple post in social media or a problem that you have to think about, parang yun yung yun yung magti-trigger sa'yo na magpalalim ng yung pag-iisip when you Yes. ask questions. All right? Questions. The question why we think. Yan, ito yung isang mahalagang tanong. May be functionally answered by sciences like psychology, yung study of behavior, no? Biology, the study of life, and even physics. But the question how we think brings us to the process and development of our capacity to think. So, there's a huge difference, Tutor Josh. Malaking pagkakaiba sa pagitan ng tanong na why we Yes. think at how we Yes. think. Isa ay rational, papunta ka doon sa rationality, yung isa naman, papunta ka doon sa process. So, magkaiba ng direction, magkaibang tanong, Yes. pero they are equally important. Yes. Tutor Josh? So now let so now let us define the difference between strategic analysis and intuitive thinking. So let us start first with strategic analysis. So strategic analysis, it is a system or method that requires deliberate, abstract, and effortful thinking that breaks down a complex problem into parts. So, dear Chutis, naintindihan naman natin yun na it requires deliberate, masusing pag-iisip. No? At sabi, analysis nga, you are breaking down, no? Parang merong big part, no? Or a whole, and then i-break mo siya into pieces to analyze each part to solve the problem or to decide or make decision to a certain thing. Strategic analysis. Tutor Grace? All right. So, ito yung mga, sabihin na nating step-by-step procedure or process na dapat maging standard or guideline ng isang tao kapag magsasagawa siya ng tinatawag na strategic analysis. Kasi this is not just your basic kind of analysis, no? Mas malalim pa dahil doon sa additional adjective na strategic, di ba? Yes. Ayan, so dalawang word na medyo mabigat, pero kapag nasunod natin yung tamang step-by-step procedure, we will get there. Okay? So, ayan. So, ano-ano ba tong strategic analysis na procedure na to? So, meron tayong number 1, identify the problem. Number 2, analyze the problem. Then, generate a solution, implement the solution, and finally, reflect on the outcomes. Focus muna tayo, Tutor Josh. Ano ba yung tinatawag na identify the problem? Okay, so bago lahat, may nag-share na naman ulit. No? According to Rainier Desus, hello Rainier. According to him, we think in order to comprehend something or to satisfy the needs of a complicated situation that cannot be addressed spontaneously. So maraming salamat dyan sa iyong insight, Mr. Rainier Desus. At hello din kay Gwyneth and Anna Marie Malait. So let's go back. So this is the procedure. Kaya sinabi nating strategic, ibig sabihin, there is a process. No? Hindi siya basta-basta, biglaan mo na lang pinag-isipan. So there are 5 steps. Number 1 is identify the problem.
Identify the problem involves defining the problem and the factors or conditions involved in the situation. So meaning, so alamin mo muna yung problema. Kinakailangan ba itong pag-isipan? Gaanong effort ba ang kailangan kong gamitin dito? Paano ko siya isosolve? So, siyempre, we cannot solve a problem without identifying first the cause of it or the problem itself. Number one, identify the problem. Ayan, gusto ko lang idagdag, Tutor Josh, yung sinabi ni Sir Rainier, no? Sabi niya, we think in order to comprehend something. So, napakahalaga ng relationship ng comprehension sa pag-identify ng problem, di ba? Yes. Hindi lang ito nga, yung kagaya yung sinabi ko kanina, hindi ito basta-bastang problem lang kung paano isasara ang zipper, no? Hindi ganon kababaw, okay? Yes. So, let's move on to sa next step. The next step, Tutor Josh, let me give this to our tuties, no? Sabi dyan, analyze the problem. So to explain it further, we have to examine the variables. So lahat ng factors that will change state situations, including the potential challenges and its causes. Kaya nga, Tutor Josh, di ba, pag naggagawa tayo ng mga research paper, Yes. kailangan nating alamin yung mga variables, no? Ano yung mga factors na magko-contribute sa success or failure ng ating ginagawang research. Tapos, ano yung pwede nating kaharapin na challenges while doing this research paper? At ano yung mga causes, root causes ng mga challenges na yan? Naalala ko tuloy yung paggagawa ng problem 3 na tinuro sa amin sa school nung nagkakaroon kami ng research conference. So, napakahalaga na after identifying the problem, you have to analyze it. And then again, i-relate ko ulit sa comment ni Sir Rainier, no? Bahagi ito doon sa pag-comprehend, full understanding kung ano ba yung problema, ano ba yung situation. Ayan. So sabi ng ating mga tuties na bagong pasok ay good afternoon daw kay Ana Marie Bordo Malait from City of Bogo Senior High School and Marlene Buntuyan Tumayaw, City of Bogo Senior High School din. And Tutor Rhoda is actually watching with us, watching us, okay, in the live feed together with Christian Reyes Danganan of Quezon High School. Maraming salamat po. Moving on, ano ba yung kasunod na step, Tutor Josh? Okay, so number one, so after identifying the problem, after analyzing it, so the third one is, nalaman mo na yung problema, nalaman mo na yung mga variables na magkaka-apekto dito sa problem na to, now, no, set practical, reasonable, and creative criteria and strategies to solve the problem. So number three is generate a solution. There is a problem, it requires a solution. Now, you are going to enlist the possible solution for these problems after you have analyzed it thoroughly. Cheto, guys? Alright. So, yun yung mangyayari sa number 3. Pero, hindi doon yung natatapos. Siyempre, after mong ma-generate yung mga solutions, hindi dapat yung nakastack sa isipan mo. You have to implement the solution. Okay? Or, execute the plan. Siyempre, when you generate a solution, in your mind, may step-by-step procedure na yan. Mentally, naglalagay ka na ng outline. Pero hindi dapat yun doon matapos. Dapat i-execute yan. Isagawa. I mean, physically, in action. No? You walk the talk. Hindi lang na naisip mo kung ano yung problem, okay, yung pala yung maganda solution doon, hanggang doon na lang, no. Dapat, i-execute yung solution na yon. Kasi, doon mo lang malalaman sa execution kung effective ba yung na-generate mong mga solutions. At doon mo lang din malalaman kung yung ina-expect mo bang challenges ay kaya mong harapin or will it create another process for you para magsagawa ng panibagong problem, etc. Mag-undergo ka ulit ng same process. There you go. Yes. So yan yung number 4, implement the solution. Diyan na ba natatapos, Tutor Josh? Yung ba? In-implement lang ba? And then after ng implementation, meron tayong fifth step. No? In order for us to analyze or to evaluate if we have been successful or not na pag-implement ng solution. So number 5 is reflect on the outcomes. Here, we draw lessons that will guide future decision. Ibig sabihin, you have identified the problem, you have set the solution, you have implemented that solution for that problem, and then now, here are the results.
Now you have to ponder the results, whether it is successful, it is advantageous, or nag-succeed ka ba, or na-solve ba nitong solution mo yung problem na iyong sinosolve. Tutor Grace? Ayan. So exactly, no, napakahalaga na kahit natapos na yung unang problem, dapat alam mo pa rin kung ano yung naging pinakang ending mo. Nasaan ka nung nag-ending ka at ano yung mga lesson na natutunan mo while you were undergoing the process para sa strategic analysis. So these steps are very important. You miss one step and hindi na magiging strategic yung pag-analyze mo ng situation. Wala ring comprehension na mangyayari in the end. Kumbaga, nakahang, bitin. Di ba, Tutor Josh? Yes. At dagdag pa natin dito, so bakit yung number 5 umikot ulit siya sa number 1? So maybe if hindi successful yung solution mo, mag-identify ka ulit ng problem based dun sa result, dun sa ginawa mong analysis. So paikot-ikot siya hanggat ma-solve mo yung problem na kailangan natin solve. Kaya talagang itong strategic analysis, there is a strategy in order for us to analyze a certain thing. Diba, Tutor Grace? Exactly. Kaya nga kayo nasabi dun sa step 2, no? I-expect mo rin na magkakaroon ka ng potential challenges. At yun yung magiging root cause ulit para mag-undergo ka ulit ng crash. It's a cycle. Hindi yan natatapos. Pero hindi ibig sabihin na yan ay tiring. Actually, Yeah. ginagawa na natin yan subconsciously, di ba? Yes. Sa mga simple problems. So, why not i-level up natin at i-apply din natin sa mga bigger problems na hinaharap natin. Alright? And dagdag pa, Tutor Grace, di ba, hindi naman porket may problema tas nag-set ka ng solution, eh yun na yung solusyon. No? Hindi tayo dapat mag-stick sa ganong mentality. Dapat open tayo dun sa mga possibilities na pwede pa rin magkaroon ng another problem dun sa mga pag-reflect nga natin sa mga outcomes ngayon. Kaya siya naging cycle. Yan, exactly. So, yan ang nangyayari sa strategic analysis. So, strategic analysis enables you to analyze your own strengths, weaknesses, opportunities, and threats in order to make creative strategies or solutions in facing life challenges. Gusto ko yung term na creative strategies. Bakit, dear cuties? Kasi you are thinking out of the box. Hindi isang atake lang ang gagawin mo doon sa problem na kinakaharap mo. Kung hindi, more than one solutions, di ba? Kasi nga, nag-expect ka rin ng potential challenges, di ba? So, dapat in your plan o dun sa pag-iisip mo ng gagawin mo, okay, bago ka magkaroon ng final decision, nakikita mo na yung mga challenges na to. So, you think out of the box to make creative strategies or nga, solutions. Lalong-lalo na sa ating daily lives. Okay, may yaad ka ba dito, Tutor Josh? Okay, Tutor Grace. So, ang dami nating viewers ngayon at gusto nilang magpa-shoutout daw, ano? So, pa-shoutout daw po kami dito sa Aliaga National High School. Nakasubaybay po kami sa inyong programa sa hapon na ito. Hello po sa mga kasamahan ni Melchor, Sir Melchor Jimsay. So, maraming salamat po sa Aliaga National High School. Maraming salamat po. And Tutor Grace, meron tayong tuty na nagtanong. Sabi niya, ni Rainier De Jesus, question po, tutors. Is strategic analysis po ay isang interactive process? Possible po ba na mag-jump from step 1 to step 3? Tutor Grace? Okay, kung ako ang tatanungin, magsisimula ka sa one, identifying the problem. Tapos sa number two, analyzing, no? At tapos gusto niya number three na agad, halimbawa, no? Solution. Which is to generate solution. Kung hindi mo sasagawan ng malalim na pag-iisip ang isang problem, I guess it will be a bit difficult, no? A tad difficult lang naman to generate solution. But then again, one contributing factor is the problem itself. Gaano ba kaseryoso, gaano ba kabigat yung problem? So I guess that's my answer to that, Sir Rainier. No, if the problem is something serious, something big that requires delicate thinking, then you can't jump from one process from step 1 to step 3. You really have to delve deeper than what's in the facade of the problem. So that's my answer. Ayan, para kay Sir Rainier doon pala siya sa YouTube nanonood. Yes, thank you very much for asking the question. Yan. Maraming Para na rin salamat sa po. ating mga cuties.
Yes, at salamat dahil talaga namang alam namin na nandiyan kayo, sumusuporta at nakasubaybay. Ano. Sa akin naman, ma'am, pag nag-jump kasi tayo sa isang step, ibig sabihin mamimiss natin yung dagdag na contribution ng step na yon. Gaya nga ng paliwanag ni Tutor Grace kanina, 'di ba dun sa step 2, dun mo aalamin yung mga variables, no, yung mga makakaapekto kasi pag hindi natin inanalyze yon, maaring hindi natin ma-solve properly yung ating problem. So, let's move on. Ayan, thank you very much. Ayan, so idadagdag ko lang din ang comment ni Sir Rainier. Sabi niya, sa project management cycle po ay isang iterative process na kapag ang step po ay di effective, pwede siyang i-refine and process po, then or i-improve and ang step hanggang maging successful po ang project. That can be, no, when it comes to project management cycle. That can happen. But like what I said, ayan, tama naman po si Sir Rainier doon. But then like what I said nga po, it depends on, sabihin na natin, in general, kahit cliche, it depends on the situation at hand. Okay, there are problems that are easy to deal with, wherein you Mm. can jump some steps in the process. Pero may mga problems din na kailangan mong i-undergo talaga yung process. Para rin yung chess, bago ka makapag-set ng trap na successful, iisa-isahin mo muna yung step, 'di ba? So, that will be my intake for that. And once again, thank you for giving Yes, additional knowledge dito sa ating discussion this afternoon. yes. And after Okay. the strategic analysis, let's move on to intuitive thinking. Oh, before that, so alam naman natin so sa ating mga research ano, diyan sa mga ating mga ginagawa bilang senior high school, hindi tayo makakalayo dito sa ating tinatawag na SWOT analysis. So it is under the strategic analysis because here, no, we identify the strengths, the weaknesses, the opportunities, and the threats dun sa mga problems na ating sinosolve. Yes, Tutor Grace? Alright, so itong SWOT, ano na to, familiar na ang ating mga estudyante dito. Lutong-luto na Yes. sila sa tinatawag nating SWOT analysis. So, let's move on to the next one. Aside from strategic analysis, syempre meron din tayong tinatawag na intuitive thinking. So, ano ba tong intuitive thinking? Sabi dito, it is quick and ready insight. This is according to Webster's New Collegiate Dictionary. It is the ability to understand something instinctively without the need for conscious reasoning. Ito namang yung at one click o at the drop of a hat ay makakagawa ka agad ng decision. Yes. Usually under certain emergencies, di ba? Tutor Josh? Yes. Next slide. Next. So intuitive thinking, it is sometimes referred to as a gut feeling, sixth sense, instinct, inner voice, spiritual guide, etc. So it is affected by how one feels and define a thing or event. So ito parang ito'y kutob, no? Ito tawag na kutob. Ano sa palagay mo yung nararapat sa oras na yun, sa hinihingi ng pagkakataon na iyon. So for example, may malalaglag na bata. Ano po ba? I-analyze mo pa ba yung variables or yung mga ganitong bagay? So, it requires a immediate response no dun sa hinihingi ng pagkakataon. Tutor Grace? Alright, so ginagamit natin dito yung ating tinatawag na innate intuition, no? Kasi kapag hindi natin na-apply yun, may mangyayaring aksidente. Kaya nga sabi ko kanina, usually in case of emergencies ito, lalo na yung mga life-threatening Yes. emergencies. So these are some examples na kung saan makikitaan natin ng mga intuitive decision making. So for example, yun nga, a doctor assessing an emergency case. So kung nanonood kayo ng The Good Doctor, no, na series, Yes. ayan, napakaraming pangyayari diyan na yung main character parang sometimes ang bagal niyang mag-process, no, pero hindi kasi yung kanya solution almost effective agad siya at successful kahit medyo matagal siyang mag-process kasi inaalam niya talaga kung ano yung possible. Pero siyempre may mga cases din na dapat in a blink of an eye, may decision agad yung doktor sa Yes. kinakaharap niyang emergency. Another example is
A teacher determining the reason for a child's inattentiveness in class. O yan, sanay na sanay tayo dyan, Tutor Josh, di ba? Yes. Okay. Diba, bakit kaya inattentive to si ganito? Bawa ay si Kenshin. O Kenshin, bakit kaya inattentive? Hindi naman pwedeng ganun-ganun agad, no? Usually kung ako, based on my experience, no, as a teacher, pag may inattentive akong estudyante, diadaan ko sa, kamusta naman dyan sa mundo mo? Kaya kamusta naman dyan sa kinaupuan mo? Okay ka lang ba? Kanya. Pag merong inattentive na estudyante. And then, syempre, pag the second time around, ganun ulit siya, malamang may mas malalim na reason. Lalo na kung nakatatlong beses. Di ba? It could be that meron siyang hawak na gadget na nakatago, hindi ko nakikita, ganyan. Nilalabas nila pag di ako nakatingin. So, yan. So, applicable din sa teacher yan. A buyer examining which vegetables to buy. Hindi ako pwede dito, Tutor Josh. Lagi ako napapagalitan pag ako nabili ng gulay. Kuha ka lang ng kuha. Decision making pagdating sa pagbili ng gulay. Siguro pwede pa ako sa, sabihin na natin sa mga meat. Pero sa gulay, lagi akong naboboljak dito ng aking nanay, Tutor Josh. And then, syempre, a firefighter trying to rescue a fire victim. Ayan talaga naman. 'Di ba? Intuition talaga agad 'yan, no? Pero pine-prepare naman tayo diyan kaya tayo nagkakaroon ng annual fire and earthquake drill, no? So nagkakaroon tayo ng background knowledge about these things para pag nag-jump yung ating intuition kasama na ating adrenaline, mag-on din yung ating background knowledge about what to do during this kind of emergency. So ganon ang tinatawag na intuitive decision making. Moving on. So the question is, which is better, rational reasoning or intuitive decision making? So to answer that, we have this diagram, so a Venn diagram. So as you can see on this Venn diagram, no? So which is better, strategic analysis or intuitive thinking? So before we answer this, so hello muna tayo kay Janine Santos, Natalie Gail Ruiz, Gwyneth Angel Reyes. So maraming salamat sa mga hearts na emoji na yan. So nanonood sila sa atin ngayong hapon. So Tutor Grace, so the question is, which is better, strategic analysis or intuitive thinking? So here in strategic analysis, it starts from an idea or concept and moves on to what can be associated with it. Brain-centered, hard facts, data instruction needs time to finish and well planned. Contrary to intuitive thinking, focus is on an idea or concept. Heart-centered, no? Kasi nga intuition heart-centered. No? It involves our gut feeling or instinct, spontaneous, quick, no? Finished at one hand, and unplanned. So, which is better, strategic analysis or intuitive thinking? So, for me, Tutor Grace, is both are important because both are logical mind needed. Kasi kailangan dito ang ating thinking at hinihingi nga ng pagkakataon o nung pangyayari, di ba? If it needs strategic analysis, you may do it so. Kung kailangan siya ng abrupt or immediate decision, you may use intuitive thinking because, again, both of these have logical mind needed. Tutor Grace? Ayan, and I agree with you completely, Tutor Josh. Kasi yung mga experiences natin everyday, meron diyang mga kailangan ng ating intuitive thinking and then merong mga kailangan ng strategic analysis. So equally, yung dalawang bagay na yan, no, sa decision making, dapat ay napapractice natin. Okay, so let's move on. Ayan, para sa ating trending cue, Tutor Josh, ano ba ang ating trending cue ngayong hapong ito? Go ahead. Okay, so meron tayong trending cue or trending question this afternoon. So dear tuties, dear viewers, pwede po kayong mag-type sa ating live comment section ng inyong experience. So our trending cue this afternoon is, think of specific event in your life where you had to exercise intuitive thinking and strategic analysis in your decision. Maybe you have experience using intuitive thinking or strategic analysis. So, anyone thank from you our very viewers? much. Ayan, so alam nyo na ang gagawin nyo mga cuties, pero para may magbigay sa atin ng mas hard evidence, no, hard evidence talaga, na sagot para dito sa pag-share ng mga specific events sa buhay niya,
kung saan nagsagawa siya ng intuitive thinking and strategic analysis or any one of the two, meron tayong guest duty ngayong hapon. So siya po ay isang finalist sa Global Student Prize kung saan Tutor Josh ang final grand winner niyan ay naka-receive ng $100,000. So yan yung sa pinakang unang first ever Global Student Prize ay napili siya as a finalist out of 3,000 plus nominees from around the world. Siya rin at present is the community head of Explained PH. Ito ay student-led community ng mga campus journalists. Currently the editor-in-chief of The Velocity, a debater, consistent honors student, a grade 12 student of Quezon Science High School. Let's give our hands talaga. A round of applause to Anselmo Miguel M. Catalia. Good afternoon, Anselmo. Ayan, andyan na si Anselmo. Darating na yan dyan. So Habang while wala waiting for sa mga Anselmo, tuties, yes, go ahead, Tutor Josh. so habang hinihintay natin si Sir Anselmo, so maghihintay pa rin tayo ng inyong mga comments dito sa comment section ng inyong experience kung kailan kayo naka-experience ng intuitive thinking or strategic analysis sa inyong buhay. Pwede nyo ikwento yon at type nyo sa ating comment section. Ayan, at hintayin namin ang inyong mga sagot at aming isi-share din syempre dito para may matutunan din yung iba nating tuties na nanonood ngayong hapon. Speaking of which, ayan, nandito din ngayong hapon sina Maria Teresa Pahota of UMS 12 Cant daw. Good afternoon daw. Si J.E. na talaga. Galeros Escritor, good afternoon. Grayson, good afternoon. Sabi ni Justin Rodriguez Dizon, Tutor Joe. Sabi niya, intuitive thinking, deciding on what I want to eat. I will just base on what I'm craving for so that I can decide in just one sitting. Strategic analysis when deciding what course to take in college. I need to think deeply and assess what I truly want because this decision will have a significant impact on my life. At tama ka dyan, Justin, no? So, yung simpleng lalaki kasi si Justin. Sa amin naman, yung pagpili ng damit. Hindi siya gagamitan ng intuitive thinking, kundi strategic analysis. Nasuot ko na ba itong damit na to kahapon? Kasya pa ba sa akin to? Ayan. Joke lang yun. Pero ganun talaga yung sa aking isipan no, as a woman. Dahil International Women's Month, yun ang aking masashare regarding that. Okay, Tutor Grace, si Justin Rodriguez Dizon ay from SDO Nueva Ecija. So nag-aaral siya ngayon sa Exact Colleges of Asia, Senior High School. So, maraming salamat, Justin Rodriguez Dizon. Ayan, so, nandito na rin sa ating live comment section sina Ron Dave, Gian Emmanuel, Jibril, Lilia, Arvin, JMA, Ira Catriona, probably, most definitely to show support sa kanilang fellow Quezayano. Ayan, so, habang wala pa muli si Miguel, para, ayan na si Miguel. Ayan. Yeah, hello sa ating lahat. Ayan, good afternoon ulit, Miguel. Good afternoon po sa ating Tutor Grace at Tutor Josh. Tsaka po sa lahat ng nanonood ngayong episode ng Itulay. Thank you very much po for having me. Ayan, so Miguel, ano ba yung masishare mo regarding sa experiences mo sa iyong buhay kung saan nagamit mo yung intuitive thinking and strategic analysis? Go ahead, Miguel. Siguro po when I hear intuitive thinking, the first thing that comes into my mind is basically my first instinct. So, however, para sa akin, may difference pa rin yung intuitive thinking tsaka yung instincts natin. Because when you say instinct, it's our first reaction, which is the most basic and it's the most fundamental. Kaya nga we always hear the saying or the term animal instinct. On the other hand, when we talk about intuition, dyan papasok yung pagkakaroon na ng kaunting rationalization sa instincts natin. Yeah, at kapag sinabi naman natin na strategic analysis for me, that's when we think beyond our intuition. This is when we begin to rationalize in order to achieve a certain goal. And personally, even if these two ways of thinking are very different, I believe that they can still be used na sabay or interdependently. For example, as a student leader, I always use my intuition, especially when I make decisions that are vital for the groups or organizations that I lead. So ayun nga sabi ni Ma'am Grace natin,
Editor-in-chief po ako ng Quezon Science High School sa The Velocity, and our job is to tell stories and report the facts. And I always use my intuition in choosing the right stories to tell. And usually, yung intuition na iyon ay yung pag-discern kung totoo ba or hindi yung ibabalita namin. Is it fact or fake? However, pwede rin natin gamitin yung strategic analysis bilang campus journalist. So, we'll go outside the realms of what's fact or fake. Ngayon, ang iisipin naman natin ay yung strategy upang maengganyo ang mga readers na basahin yung storyang isinusulat natin. You have to analyze whether your articles are newsworthy, timely, odd, or prominent. So, ayun po yung isang example. Pero, for me, hindi lang dun pwedeng pumasok yung strategic analysis bilang student. Alimbawa, kapag nagde-devise tayo ng projects at nagbe-brainstorm tayo ng mga programs na pwedeng gawin, mahalagang magkaroon tayo ng vision at foresight. At na-discuss natin kanina yung tinatawag natin na SWOT analysis, at napakagandang application po yan ng ating strategic analysis. Ayun, so kailangan natin gumawa ng mga plano upang ma-achieve yung goals ng isang projects. At in the case of being a student leader, kailangan alamin mo yung mga benefits ng mga projects na gagawin mo, at kailangan alam mo yung mga risks ng mga programang pwede mong gawin. So ayun, as a student leader and a campus journalist, these are the scenarios when I use intuitive thinking and strategic analysis. Ayan, thank you very much, Miguel, sa iyong pag-share, no? Ayan, so definitely applicable talaga sa buhay ng isang estudyante itong dalawang decision-making strategies na to, no? So, Tutor Josh, may gusto ka pa bang itanong kay Miguel? O kaya baka may tanong ating mga tuties? Yes, sa ating guest. Sa ating guest? Kasi kung wala ako, may final question. Ako pa lang may final question. Go So ahead. Miguel, given all those experiences kung saan nagamit mo yung dalawa, who do you think is the most influential person na nakapagbigay sa'yo ng inspiration to become the kind of decision maker that you are right now? Siguro po para sa akin, yung talagang nag-influence sa akin is yung mother ko. Kasi I grew up in a household with a single parent. And as a single parent, syempre maging kailangan maging decisive ng nanay ko. So siguro yun po yung pinakang influential na tao para sa akin bilang isang student leader, bilang isang campus journalist. Syempre meron din tayong tinatawag na woman's intuition. Siguro yun yung naman ako sa pagiging student leader at campus journalist. Ayan, thank you very much, Miguel. So, alam nyo na kung saan pwedeng manahin ang char. At talagang maka-women, ano? Kasi nga Women's Month. Ayan. So, Tutor Josh? Yes, ma'am. Totoo po yan na talaga namang sa ating mga nanay, talaga namang they should be, no? Strategically, nag-iisip sila ng mga paraan para mabuhay ang kanilang mga anak. Ano? So, saludo tayo sa lahat ng mga nanay natin, sa lahat ng nanay na nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayong hapon. Yes, ma'am? Ayan. So, once again, thank you very much, Miguel, para sa pag-share mo ng iyong mga experiences regarding, yun nga yung topic natin, strategic analysis and intuitive thinking. Ayan. So, we hope na ma-invite ka ulit namin dito sa aming episode ni Tutor Josh. Thank you po. Thank you very much. So, moving on tayo, Tutor Josh. Ayan. So, tapos na tayo sa ating guest tutor. Once again, thank you, Miguel. Yumstastic ka talaga ngayong hapon at sana magkaroon din ng Yumstastic na learning ang ating mga tuties na nanonood ngayon. Tutor Josh? So, maraming salamat, Anselmo Miguel. So, nawa ay makasama ka namin sa susunod pa mga episode. Dahil kulang ang ating oras, pero nawa ay nag-enjoy ka sa ating episode ngayong hapon. At baka meron kang message sa ating mga viewers. Ayun, hello sa ating mga nanonood. Ayan, shoutout dun sa mga klase ko na Quezayano from Quezon Science High School. At dun sa mga kaibigan ko na nanonood. Naway, suportahan nyo pa ang ating itulay. At mas maging interactive tayo bilang mga tuties upang talagang masuportahan natin yung mga programa ng DepEd na katulad nito. Ayun, maraming salamat po for inviting me. Okay, dahil sinabi ni Miguel kanina na maging interactive daw tayo ngayong hapon. So ngayon, alamin natin ang kaalamang na nag-gain ng ating mga students ngayong hapon for our post activity. So here,
Analyze the following situation. Decide whether each situation requires intuitive thinking or strategic analysis. So gamitin natin ang comment section sa inyong pagsagot. Number 1, para sa ating post-activity, a doctor attending to the patients in the emergency room. So ito ba ay strategic analysis or intuitive thinking? Sagot-sagot na mga cuties? So Okay. pwedeng SA or IT na lang ang kanilang Yes, para i-type. shortcut. No? Pwedeng kayong magsagot dyan sa ating live comment section sa YouTube at sa Facebook Live. Okay, so ang sagots para sa ang dami, Tutor Josh, ang sagots. Ang sagot para sa ating post-activity number 1 ay walang iba kundi Ayan na po, ayan. ayan. Sabi ni Justin, intuitive thinking. Sabi ni Grayson, IT. Parang itong ating paglalagay dito ay strategic analysis ay sumala yung ating Tutor Josh, sumala yung ating rectangle. So, dapat ito ay intuitive thinking. Sumobra, tumaas. Baka naman may isa pa. Wala na talaga. Okay, so intuitive thinking is correct. Okay, so our apologies for this rectangular na may sariling desisyon kung saan siya pupunta. Pala desisyon ka ha. Okay, number 2, Tutor Josh. Okay, for number 2, a scientist finding a cure for an infectious disease. So is it strategic analysis or it requires intuitive thinking? Number 2, cuties. Okay, tingnan natin ang ating live comment section kung may mga sagot para sa number 2. So, ayan, sabi ni Grayson, SA daw. Tingnan natin kung tama siya. At, syempre, strategic analysis. Kasi ang paghahanap ng cure, di ba, Tutor Josh, hindi yan overnight. Yes. Ay, yes. At hindi rin biglaan. Hindi rin biglaan. Napatunayan natin yan dito sa current pandemic na meron tayo. Okay. Yes. Number 3, Tutor Josh. So for number 3, a group of researchers solving a climate change. Strategic analysis or it requires intuitive thinking. Truth is, number 3, is it SA or IT? Tingnan natin ang mga sagot mula sa live comment section. Sabi ni Sir Rainier, SA daw. Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. The answer is strategic analysis at tama si Sir Rainier. Kasi kagaya nung kanina paghanap ng cure, ang pagsosolve ng climate change, it doesn't happen with intuitive thinking alone. Kailangan talaga yan ng strategic analysis. So I will give number 4, the final item in our post-activity. A firefighter rescuing victims from a burning building. Nangangailangan ba to ng strategic analysis or intuitive thinking? Mga cuties, maaari na kayo mag-type ng inyong sagot sa number 4. Pwedeng IT or SA lamang. Depende kung anong inyong sagot. Ano kaya ito? Okay? Firefighter rescuing victims from a burning building. So sabi ni Sir Rainier, it's IT. Sabi naman ni Melchor is SA. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. The answer is intuitive thinking. So, syempre, di ba, sabi natin kanina sa example, no? Kailangan mabilisan na action dito kasi this is what? This is a life-threatening situation. Nangangailangan ng split-second decision. Okay? So, congratulations sa mga tumama sa question number 4. Tutor Josh? So, sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon, yan ay tinatawag nating isang Eumstastic. No? Eumstastic kayong lahat, dear cuties. So, maraming salamat at nawa ay marami kayong natutuhan ngayong hapon sa amin ni Tutor Grace sa ating topic na Understanding Intuitive Thinking and Strategic Analysis. Tutor Grace? At dito nagtatapos ang ating Eumstastic episode para sa linggo ng ating online tutorial. Muli ako si Tutor Grace from SDO Quezon, Quezon Science High School, kasama si... Ako naman ang inyong tutor, Tutor Josh, at dahil dito sa Itulay, kami ang inyong magiging gabay sa inyong paglakbay at pagtulay tungo sa pagkatuto. With us, Tutor Grace and Tutor Josh, i-push natin yan! Yun, push na. Kaya mag-comment na kayo or mag-suggest sa edtech@deped.gov.ph
Thank you very much at thank you in advance sa magbibigay ng comments and suggestions. Coming up next, we have Tutor Ka and Tutor At Rom susunod for na, Philippine Politics and Governance.